So, ibig sabihin ng ply rating, Hirap pala maghanap ng ganun. isang metric tire code, papalitin ko ba o palalakihin ko yung tire size? Doon tayo sa safer side. Naalala nyo ba yung last time na biyahe ko sa Pampanga kung saan medyo muntikan na tayong mamaalam kasi yung ating gulong ay pumutok dahil sa na-puncture siya ng bakal. At ayun, gumewang-gewang yung ating motor. Kaya simula noon, sabi ko sa sarili ko, ipaprioritize ko muna yung dapat ayusin sa motor na to. So, ngayong araw na to, tayo ay papatubeless ng ating motor. So bago lahat ng yan, kailangan mamili muna tayo ng kung anong gulong, size ng gulong yung gagamitin natin. So bago tayo pumunta ng mga shop dyan, maghanap tayo ng gulong na available, kailangan natin bumili ng bagong gulong na sukat sa tire rim natin. So meron ako ditong chart. Paliwanag ko muna sa inyo. Yung gulong na hanapan natin is kailangan sukat sa gulong ni YTX. So meron kasing tatlong klase ng codes sa gulong. So meron tayong tatawag na metric tire code, then meron din isa standard, then meron din isa alpha tire code. So tatlo yung makikita natin sa mga gulong. Hopefully makahanap tayo. So punta tayo ng Angat kasi marami nagtitinda ng dun, ng gulong eh. Hopefully bukas ng Sunday. It's Sunday nga pala. Ayan, Angat na. So Angat tayo maghahanap ng gulong. Ito. Check natin. Ang available sa kanila ay 170. Hanap pa tayo isa. So hindi natin nahanap dun sa unang shop. Ibang shop naman tayo. So meron sila doon 100 tapos 70. Ang hinahanap ko lang kasi ay nasa 90, 80 ganun. O kaya 90, 17 yung rim. Na tayo makita Yung metric tire code, for example, 130/90, then MC, M/C, tapos 67, tsaka H. Yan yung metric tire code na madalas na makikita natin dun sa mga aftermarket na mga gulong. So yung 130, yun yung width, tapos yung 90, yun yung aspect ratio or yung aspect ratio ng gulong natin mismo. Tapos yung MC, yun yung code. And then, yung 67, dun sa metric tire code, ang ibig sabihin, yun yung load capacity. Hindi naman porket sinabing 67 ay 67 kilograms lang yung load. May equivalent yon na parang code lang siya na 67. Tingnan nyo na lang yung metric tire code kung ano ibig sabihin ng 67, kung anong load yung kaya niya. And then, yung speed rating, yung H. Speed rating code yan, yung H. So, may equivalent din yan na ibig sabihin yan yung maximum speed na pwede mong anuhin dun sa tire code na yon. So nag-iba yung decision ko since parang mahirapan tayo maghanap. Parahin natin sa harap. Hanap tayo ng 90-80 tapos 17 para mas safe na tayo sa biyahe. At anytime hindi tayo sisiraan. Mapunta naman tayo dun sa pangalawang metric code. Yung isa ay standard. So kung ito ay 130, dun sa metric tire natin, yung 130, yun ay millimeter. So itong pangalawa natin, which is standard, ay nasa inches. So ito yung nakikita natin sa stock na gulong. Sa stock na gulong natin, may nakalagay doon 3.00. So yun yung width in inches. Ang example natin sa standard ay 3.00 H16 4PR. Paliwanag ko, yung width is by inches. So 3 inches yon, ibig sabihin ng 3. Then yung speed rating, yun yung H. So may equivalent yung H. Check nyo na lang. So yung 16, yun yung rim diameter. Then after nun, yung 4PR, yun yung ply rating. So ibig sabihin ng ply rating, yun yung strength nung gulong natin, yung casing niya. So kung gaano siya katibay, and then dun din nagva-vary kung hanggang saan yung kaya mong i-load doon. Tayo dito. Bossing, may kayo? 90-80 na dual tire pala. Sige po. Thank you. Harapan tayo maghanap kaya tayo makakahanap. Then meron namang isang alpha tire codes. Yung alpha tire codes, yung pangatlo, bigyan ko kayo ng sample, MT 90%-16, then load range B. Dun sa alpha tire codes, may class yon. Class M means motorcycle. Then yung width niya, may equivalent code yung letter T. And then syempre yung aspect ratio, which is 90%, dash. Then yung 16, yung rim diameter. And then next is load range B. So may equivalent kung ilang maximum ng kilograms ang kaya nitong buhatin nung tire na nasa code na yon, yung load range B. Papa-tubeless lang. Hindi ka pala naka-bags. Pero papa-convert lang.
Basta 17, kaya naman. So 80-90 po, ano? 2090. Check ko lang Medyo malit ako sa 80. Gawin natin 90. Gawin man lang natin 90. 90-90, ganun. Para medyo kahit pa paano, konting inches lang naman. Kasi parang ganun, parang yung 80 street tire na yun eh. Hirap pala maghanap ng ganun. So yun, tatlo no. Isang metric tire code, isang standard, tapos isang alpha tire code. So tatlo. Tanong natin dito. Wait lang. Tanong natin doon sa paggagawa natin. Kung meron sila, baka meron naman eh. 89. So, wala pa din. Kapag rin tayo mahanap. Balik tayo ng garay. Ako sa garay meron. Kung saan ako naghahanap, meron naman pala dito. Sa mga hindi pa nakakalam, para makita nyo yung manufacturing date, pag nakikita nyo dito, ang nakalagay dito ay 0923. Ang 0923 ay hati sa dalawa. Ang 09 is weeks, kung kailan siya ginawa. May equivalent yan ng week. Pero yung 23, ito yung mahalaga. So, ginawa siya ng 2023. So, bakit mahalaga yung 2023? 0923, kahit i-abolish mo na yung 09, kahit yung 23 na lang, kasi pag 23, it means nasa range pa siya na pwede mo pa siyang gamitin. Sa research ko, dapat ang gulong ay nasa within 6 to 7 years lang ng range. Kapag lumagpas na siya sa 6 years, 7 years, ayan, so, ibig sabihin, hindi na siya magandang gamitin. Mas optimal siya gamitin within those year lang, 6 to 7. So, since 2023, 2 years pa lang ang nakakalipas. So, may 5 years pa akong para ubusin tong thread nito. So, okay na okay pa siyang gamitin. So, titignan nyo din yon. So, mga beginners pa, please alam na natin. Sorry. Balik tayo. May nakita ako. Baka nandito na yon. Balik tayo saglit. Natin baka available dito. 90-90 po na. Nakahanap tayo ng 17 na 90-80. Sakto-sakto. Kaso ang problema, nasa 46p yung ply rating niya. So, ang maximum load lang nun ay nasa 170 kilograms lang. Eh ako ay almost nasa 92. Ako ay 92. Tapos yung ano pa natin, so at least doon tayo sa safer side. Double check natin yung 46p ano. Ang baba ng 46 sa totoo lang. 170 kilograms lang. So mas mataas sana. Di bali nasa 1.5 ano. Kasi yung top box ko, tapos yung dala-dala ko pang mga camping equipment. So dapat mas mataas pa sa 46p. At least nasa mga 200 man lang para short. Ito yung question. Ano yung pipiliin kong tire size? Anong klaseng tire? At syempre kung ano yung ply rating. So yun yung question. Kung power tire ba, sport touring, sports tire, merong ganun eh, or dual sports. Ang choices ko talaga, i-maintain siya sa ganitong size. Though, pwede naman ako mag 90-90. Pwede naman yun, alos wala naman difference eh. Pero pag masyado kasing widen, cons kasi ng medyo mas mahaba na, mas ma-wide na gulong, mas madali siyang dumulas sa basa. Kapag naman masyadong maliit, binawasan ko yung hindi naman siya makapit, yung grip niya. So, nag-iisip ako, ano ba? Wide or agile? Papaliitin ko ba o palalakihin ko yung tire size? So my decision is, i-maintain natin sa kung ano siya. Kung available mas wide ng konti lang. Meron dito tire supply, kaso check natin kung meron sila. Ayun 17. So nakahanap tayo. Talagang 46p lang yata talaga yung available sa mga 46 yung rating, ply rating, nasa 170 kilograms. So kailangan ko lang i-watch out yun. So ito, MRE, 9080, tama, 9080 ito. Parehas lang nung sa front natin. Ano lang po, yung likod lang. Likod lang yung natin. Ito, MRE yung tatak niya. So yan. Kaso 46cp, ganoon pa din. Okay na yan. Baka wala din tayo mahanap dito. Meron din dito mas malaki. So dito muna ako. Ilang manufacturing date niya, check natin kung nasaan. Ngayon, nakita na natin yung manufacturing date, week 17 tsaka 2024. So last year lang. So ang tatak nito ay MRF. Ayan. Sige po. Thank you. Gumawa ng tubeless natin. Dito lang yan sa Norsagaray, sa may partida. Dito yan sa GT Trading. GT Radial.
So yan, si Sir Alvin ano. Si Sir Alvin ay gumagawa ng tubeless. So check nyo na lang yung, actually may page siya eh. So nagkakwentuhan kami, meron din siya mga reels, gumagawa siya ng reels sa Facebook, ayan, tapos kung ano-anong content. Nakalimutan ko kung sama yata YouTube doon. So tama naman yung proseso na ginawa niya, and double check na lang natin kung okay ba. Tiwala naman tayo kay Sir, pero para ipakita ko rin sa inyo kung ano yung nangyari sa ating gulong. Punta muna tayo ng park, tayo mag-usap. Back from where our video start. Syempre yun, hahanginan natin yung ano natin, gulong. So magitan ng binili nating item noong nakaraan. Check nyo lang yung description. Plug ko lang to, check nyo lang yung description sa baba. Kung gusto nyo din bumili ng ganito. Portable tire inflator para kahit saan may panghangin na tayo. So, ayan, okay na okay. Ganda ng pagkagawa ni Sir. Ibalik natin siya sa 36 PSI. 33 lang pala, sorry. Medyo malakas yung pressure 55. 36 lang. 28. Yan. Kailangan natin 33. Yun oh. Yun oh. 33. Lupit. Yun. Ang ganda. So, tubeless na tayo. And salamat dito. Thank you din kay Sir Alvin tsaka kay Sir Alex. Sir Alex na nagbigay ng ng ganyang guide. Syempre hindi lang si Sir Alex may mga nagsasabi din sa akin kung paano gawin yung tubeless. Sorry hindi na kita na-mention pero nababasa ko po lahat ng mga comment nyo. Hindi lang ako nagre-react kasi minsan nahihiya ako, minsan parang hindi ko alam kung ano sasabihin, pero nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Pero ayun, tubeless na tayo. Medyo safe na. Yung unahan na lang. Unahan na lang yung titirahin natin. Kahit saan pwede na. Hindi na tayo naka-tube type. Yan. Diba? Yun. So good. So magkano ginastos ko? 1,650 yung gulong. Any MRE na type. Any dual sports. Tapos ang labor, kayo na bahala. Ang labor, pag-usapan nyo na lang ni Sir Alvin kung kayo ay magpapagawa sa kanya, which I recommend. Sir Alvin, thank you po. Budget Bihero, tubeless na tayo. Peace out.